Hey warriors! Laban lang tayo palagi ha. Siya nga pala, welcome back to our farm. Samahan nyo naman ako ngayon na mag-alis ng mga damo sa aming ginger farm. Bukod dyan ay tatalakayin ko din para sa inyo ang mga benepisyong makukuha kung mano-mano nating alisin ang mga damo sa ginger farm kaysa gumamit ng herbicide o pampatay damo. Habang ako ay abala sa pag-alis ng mga damo gamit ang bolo, gusto kong may matutunan rin kayo habang nanonood sa videong ito. Ito palang luya na tinanim namin warriors ay 1 month pa lang mula sa pagtanim. Dahil palaging umuulan dito sa amin, hindi namin naalis ang mga damo kaagad. Yes, masyadong ma-effort at laborious. Time-consuming pa itong hand weeding, ngunit marami naman ang benepisyo nito kaysa sa ibang mga paraan. Ngayon ay aking tatalakayin ang 6 na benepisyo na makukuha kung mano-manong alisin ang mga damo sa ginger farm. Una, magiging pino at buhaghag ang lupa. Ang pino at buhaghag na lupa ay mainam para sa pagtubo ng luya, lalong-lalo na kung magsimula ng mag-develop ang mga rhizomes nito. Sa pamamagitan ng pag-alis ng mga damo, gamit ang kahit anong mechanical tool, magiging pino at buhaghag ang lupa. Siguradong maganda rin ang tubo ng luya sa ganitong lupa at malalaki ang mga rhizomes ng luya dahil malaya itong mag-develop. Pangalawa, walang kakompetensya. Kung maalis na ang mga damo, wala na ring kakompetensya ang mga luya sa tubig at nutrients na nasa lupa. Sigurado ring masisikatan ito ng araw na kailangan sa kanyang pagtubo. 3 hanggang 4 na beses na pag-hand weeding mula sa pagtanim hanggang sa harvesting ay sapat na. Pangatlo, ang hand weeding ay pwedeng gawing ehersisyo. Kung gusto mo mag-ehersisyo, maaari mong gawin ang hand weeding. Simple lang tingnan ang hand weeding activity pero siguradong pagpapawisan ka habang ginagawa ito. O di ba may mabuting maidudulot rin ito para sa iyong kalusugan, hindi lamang para sa kalusugan ng mga luya. Pang-4, highly precise targeting. Dito sa hand weeding, matatarget mo talaga kung ano ang mga weeds o crops ang gusto mong alisin at itira sa farm, unlike sa chemical herbicides. Pang-5, therapeutic activity. Sa pamamagitan ng pagiging hands-on sa pag-aalaga sa mga tanim na luya, mawawala din ang stress mo habang ginagawa ito. Relaxing ito para sa iyo lalo na pag nakita mo na ang tubo ng luya pagkatapos maalisan ng mga damo. After few weeks, mag-update kami kung ano ang naging epekto ng hand weeding sa tubo ng luya. Pang-6, ang hand weeding ay environmentally friendly approach.
Ang chemical herbicides ay pwedeng makakasira ng kalikasan at pwede ring makontaminate ang malapit na water sources. Pwede ring mapatay ang mga beneficial na mga insekto. Sa kabaliktaran, ang hand weeding ay isang natural na paraan sa pagkontrol ng pagdami ng mga damo. Safe ito para sa mga tanim. Sana ay matutunan kayo sa videong ito, warriors. Para sa inyong mga suhestyon at mga katanungan, mag-comment lamang po sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Pinutin na rin ang notification bell para maging updated kayo sa next uploads namin tungkol sa farming. Laban magsasaka! Maraming salamat, warriors!